ipaliwanag ko sa iyo, sir, kung bakit hindi sinamba ni Jesus si Satanas. So magtatanong ako pagkatapos ng paliwanag mo. Ano? Sige. Sige po. Bibigyan kita ng 2 minutos. Di ba ang sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat, sambahin mo lang ako? Ibig sabihin, si Jesus, mayroong sasambahin na iba. Di ba? Kung sambahin niya si Satanas, mayroong sasambahin na iba. Pero ang sabi ng Ama niya, sa Panginoon ka lamang, sa Panginoon mong Diyos ka lamang sasamba, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya hindi niya sinamba si Satanas kasi ang gusto ng Ama siya lang. Kaya hindi sinamba ni Satanas, ni Jesus si Satanas. Yun ang tama dyan na pag-intindi. Kasi si Satanas hindi na wala sinamba eh. Tanong. Si Satanas po ba Diyos? Hindi nga, yung sulat ngayon tungkol nga kay Jesus, hindi nga para kay Satanas. Sagutin mo lang ako. Hindi po patungkol kay Jesus yun. Hindi po patungkol kay Jesus po yun. Quotation lang po yung sinasabi St. Matthew chapter 4. Ang mga meron po sila mga quotations. Hindi. Tingnan natin yung ano mo, yung tinatawag na pagkakaintindi mo. Sa St. Matthew chapter 4, ang demonyo po ba dito ay Diyos? Hindi nga siya Diyos. Kailan pa yung hindi ba Diyos, kailangan po bang dapat ba tayo magsamba o hindi? Bakit siya sasamba? Wala nga siya sinasamba. Dapat po ba tayo magsamba sa hindi Diyos o hindi? Hindi. So tama pong sinabi ng Panginoon based sa kasulatan. Na dapat ang Diyos lang ang sambahin, hindi yung hindi Diyos. Kaya nga hindi niya sinamba si Tama Satanas. O hindi? Tama po ba o hindi? Bawal nga sambahin si Satanas. Kasi yan nga yung sinagot ko po sa inyo kanina, di ba? Next question. May sinabi po ba dyan ang Panginoon si Kristo hindi Diyos? Malinaw naman, di ba? Sa talata. O sa umpisa pa may sinabi po ba o hindi o wala? Wala. Wala. Sino pong may sabi sa inyo na ang Panginoon si Kristo hindi Diyos? Gamit sa talatang yan. Ang may sabi dyan. Sinabi ng Ama, sa Panginoong Diyos ka lamang sasamba. Hindi po. Wala pong Ama po dyan eh. Yung sa St. Matthew chapter 4 verse 4, sinabi mo na si Panginoon si Kristo hindi Diyos. May nabasa po ba kayo na sinabi ng Panginoon na ako ay hindi Diyos? St. Matthew chapter 4 verse 4? Kasi ang sabi nga ng Ama niya, wala kang ibang sasambahin, ako lamang. Hindi. Tapos na po tayo dyan eh. Dito lang po na tayo eh. Sa St. Matthew chapter 4 verse 4 kasi walang Ama po dyan eh. Wala pong Ama dyan eh. Wala pong Ama nakasulat dyan eh. Wala pong Ama nakasulat dyan. Sambahin mo ang Panginoong Diyos. Tanong ko lang sa iyo, sabi mo kanina, ang Panginoon si Kristo hindi Diyos. May mabasa ka ba St. Matthew chapter 4 verse 4 na si Kristo ay hindi Diyos? Oo. Meron o wala? Meron. Basahin niyo nga po. Na sinabi ng St. Matthew chapter 4 na si Kristo ay hindi Diyos. Sige po. Ang sabi ng Ama. Anong talata po yan? Anong talata po yan? Mateo 4:4. Huwag po kayo magsisinungaling. Alam po natin kung sino yung ama ng sinungaling. Sige Mateo po. 4:4. Okay. Sabi ng Ama. 4:4. Sinabi po rito ha, babasahin ko po. Sinabi po rito yung sinabi po ninyo na hindi Diyos ang Panginoon is Kristo ha. Sige po, babasahin natin. 4:4. Okay. Chapter 4 verse 4. Ito po yung sinabi. Okay. Chapter 4 verse 4. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang ang pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita ng Diyos. Tanong, may narinig ka ba na si Kristo hindi Diyos? Diba sinabi ng Ama ang tao? May narinig ka ba o wala? Pero sinabi ng Ama tao. Tika muna. St. Matthew chapter 4 verse 4, sabi mo kanina may mabasa dyan na si Kristo hindi Diyos. So, may narinig ka po ba? Nang binasa ko po ang St. Matthew chapter 4 verse 4, may narinig ka po ba na hindi Diyos ang Panginoon si Kristo? Tutol ka ba sa sinabi ng Ama? May narinig ka po ba o wala? Sagutin niyo po ako. May narinig po ba kayo na sinabi ng Panginoon si Kristo hindi sa Diyos? Wala nga nakasulat hindi Diyos, pero Sinong may sabi po sa inyo na ang Panginoon si Kristo hindi Diyos? St. Matthew chapter 4 verse 4 kasi wala nakasulat eh. Maniniwala ka ba sa sinabi ng Ama? Tinatanong po kita. Sino pong may sabi po sa inyo ng Panginoong Jesucristo hindi Diyos? Kasi yung kinukot po ninyong St. Matthew chapter 4 verse 4 na sinasabi niyo kanina na may mabasa, wala namang nabasa eh. Sinong may sabi sa inyo na si Kristo hindi Diyos? St. Matthew chapter 4 verse 4. Hindi ka ba naniwala sa sinabi ng Ama? Hindi, ako yung nagtatanong sa iyo. Ako yung nagtatanong sa iyo ngayon. Hindi naman sinabi ng Ama, ang tao, hindi lamang sa tinapay na buhay. Hindi po. Wala po. Nasagot na po yun kanina eh. Wala pong sinabi niya na hindi Diyos eh.
Okay, sabi mo, dapat ang Diyos lang yung sambahin. Tama po ba? Oo, ang Ama lamang. Inutos sa Kristo yun. Okay. So, pag may mabasa po ako na inutos ng Diyos mismo na ipasamba ang kanyang anak, aaminin niyo po ba na sa demonyo again yung pananampalataya po ninyo? Kalooban niya yun na sambahin pero hindi bilang Diyos. Kung hindi bilang Diyos, anong talata po ba yan sa Biblia na sasambahin po siya hindi bilang Diyos? Nasa awit, sambahin siya sa kanyang pangalan. Wala po tayong mababasa po diyan na may Panginoon Kristo po diyan. Tika, huwag niyo akong ilihis. Anong talata sa banal na kasulatan, kapitulo at bersikulo na merong sasambahin pero hindi Diyos? Sinabi ng Ama, sa paanan ng aking anak, yumukod kayo't sumamba upang mapangaralan wala pong sinabi diyan na wag kayong magsamba bilang hindi Diyos. Wala eh. Invento niyo lang yan eh. Invento niyo lang yan. Wag niyo lagyan ng ano. Pag may mabasa ko sa Biblia, so aaminin mo na ipasamba ang Panginoon Kristo. Pag may mabasa ko sa Biblia na sinabi mismo ng Diyos na itong anak Diyos, aaminin niyo po ba na nagsisinungaling kayo? Alam ko yan, babasahin mo Hebreo 1:8. Totoo po yan? Po ba yan o hindi? Ang Ama ang may sabi yan, sigurado ka. Ang Ama ang may sabi? Sigurado ka, ang Ama ang may sabi sa Hebreo 1:8. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po magsisinungaling ang banal na kasulatan. Nawa nyo lang. Ay, hindi po nawa. Yan yung nakasulat eh. Ipipilit mo pag may mabasa po ako na sinabi talaga po ng Ama, aaminin niyo po ba again na yung pananampalataya ninyo sa demonyo po ito? Ito na. Di ba pinipilit mo na Hebreo 1:8? Alam ko yan. Tika muna. So, babasahin ko po para po sa inyo. At pagkatapos pagtatanong po ako. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Sino ang may sabi? Sagot, Mr. Alinton. Hebreo 1:8. Pablo, ha? Opo. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Sino ang may sabi? Kaya nga, ang Ama may sabi niyan. Ang Ama. Sino ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino ang sinabihan ng Diyos? Sigurado ka, ang Ama may sabi niyan. Sino ang sinabihan po ng Diyos? Ano kita sigurado ka, ang Ama may sabi niyan? Hindi. Yan na nga yung nabasa eh. Ba't question nyo pa? Tika. Yung question nyo nakasulat eh. Ito. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino po ba ang sinasabihan ng Diyos? Saan po patutungkol? Ay nga. Gusto kong malaman sa kanyang? Alam ko si Kristo yan, tinutukoy dyan. Yun, si Kristo. Ano ang sinabi ng Diyos? Sigurado ka ba? Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. Totoo po ba ang sinabi ng Diyos sa kanyang anak? Sigurado ka ba, sir, na ang Ama may sabi niyan? Totoo o hindi? Sagutin niyo po lang ako. Totoo po ba o hindi? Kaya nga, tinatanong nga kita, sigurado ka ba ang Ama may sabi niyan? Ako yung nagtatanong, di ba? Sabi mo kanina, binigyan kita ng oras kanina. Tika muna, binigyan kita ng oras kanina na mag-explain ka pagkatapos ako yung magtatanong. So ngayon, tinatanong kita ngayon, dapat kang sumagot. Okay, dito. Tama po ba ang sinabi ng Diyos patungkol po sa kanyang anak? Na ang anak po niya ay Diyos. Tama po ba o hindi? Bakit mo nga sasagutin? Mali nga yung tanong na yan. Hindi. Itanong mo sa akin. Itatanong ko po sa inyo, ha? Okay. Sabi nyo mali yung tanong ko again. Iko-confirm ko lang po sa inyo. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino ang sinabihan ng Diyos? Kaya nga, itatanong ko nga sa iyo. Sino ang sinabihan po ng Diyos? Wala ka ba ang Ama may sabi? Teka muna, sino po ba ang sinabihan ng Diyos? Parang diskumpiyado ka rin kasi. Parang hindi ka rin maniniwala. Ikaw yung diskumpiyado rito eh. Binasa ko na ngayon talata eh. Huwag mong ibahin yung nakasulat. Huwag niyo pong ibahin yung nakasulat. Iniiba yung nakasulat eh. Teka muna, again. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Itong sinabi ng Diyos dito. Kaya nga, ibig mo sabihin. Sino po ba may sabi? Diyos o hindi? Ibig mo sabihin, ang Ama may sabi niyan. Teka muna, ako yung nagtatanong eh. Huwag mong ilihis eh. Ako yung nagtatanong. Ito ba sinabi rito? Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Wala naman kung pakialam sa kasulat dyan eh. Wala ka pakialam? Biblia at ang base natin? Ang gusto kong malaman, sa'yo galing. Kasi Hindi po. Hindi sa akin galing. Galing po sa nakasulat. Hebrews chapter 1 verse 8.
Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tama po ba ang sinabi ni San Pablo na Diyos po ang may sabi rito? Kaya nga tama po ba ang sinabi ni San Pablo? Hindi, sagutin niyo po ako. Sagutin niyo po ako. Wag niyo pong ilihis eh. Mismo na nakasulat, verbatim na yan, verbatim na, wag niyong ibahin yung nakasulat. Hindi naman tututol. Hindi katutol. So, kung hindi katutol, totoo po ito. Tama ang nakasulat, mali ang unawa. Yun, okay. So, tama yung nakasulat na Diyos po yung may sabi patungkol sa kanyang anak. Hindi. O sige, sabi mo, mali ang pag-unawa ko. Tama po ba yung sinabi sa banal na kasulat? Tinatanong ko po kita, ha? Sinabi sa Hebrews chapter 1 verse 8 na sinabi ni San Pablo na sinabi mong tama na Diyos po ang may sabi patungkol sa kanyang anak. Hindi naman ang anak ang ama ang tinutukoy diyan na may sabi. Ay wala akong sinabi kung ama ba ang tinutukoy dito. Ang tanong ko po sa iyo, sabi niyo mali yung pagkaunawa ko. Di ba? Sabi niyo. Ngayon, sabi dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tama po ba ang unawa natin dito na ang nagsabi rito ay ang Diyos? Quoted by St. Paul? Ang nakasulat tama, ang unawa niyo ang mali. Kaya nga kaya nagtatanong ako sa inyo, 'di ba? Sabi niyo mali yung unawa ko. So tama po ba ang sinabi ni San Pablo rito na ang Diyos po yung may sabi patungkol sa kanyang anak? Mali nga ang unawa niyo diyan. Hindi. Wala. Nagtatanong nga ako sa iyo ngayon eh. Wala pa ako dito, nagbabasa ako pagkatapos tinatanong ko sa iyo. Bakit hindi dito, kayo? tingnan mo na. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kaya nga, ang tamang pag-unawa nito, yung Diyos ang may sabi o hindi ang Diyos may sabi? Sangayon ka ba ni Pablo? Teka muna, sagutin mo muna po ako. Sagutin niyo po ako muna. Dito sinabi rito, ang tamang pagkaunawa, ang Diyos ang may sabi o hindi Diyos ang may sabi? Bakit parang tumutol ka sa nakasulat? Hindi. Ako yung nagtatanong sa iyo. Sagutin niyo po ako. Sagutin niyo po ako. Diyos ang may sabi. Teka muna. Huwag niyong ilihis eh. So, ayon sa nakasulat, Hebrews chapter 1 verse 8. Uulitin ko po. Kapag hindi niyo po ito masagot, so maiintindihan ko po na wala po kayong kapasidad sa pagsagot sa tanong ko. Binasa mo na nga ulit. Ang tamang pagkaunawa po ba? Teka muna. Ang tamang pagkaunawa po ba sa Hebrews chapter 1 verse 8, sino ang may sabi? Ang Diyos o hindi? Si David ang may sabi diyan. Anong talata dyan? Hebrews chapter 1 verse 8 na nandyan sa David. Sige be. Quote ni David dyan. Basahin mo sa... Hindi. Walang sinabi nito na ayon kay David. Wala po. Basahin niyo po ngayon sa Hebrews chapter 1 verse 8 na yung salitang ito kay David po ito. Sige. Sinabi ni David. Teka muna. Ibigay ko sa yung talata. Hindi, Hebrews chapter 1 verse 8, wag kang pumunta sa ibang talata. Hebrews chapter 1 verse 8. Bigyan mo ako ng version na Biblia na sinabi ni San Pablo na yung Diyos dito, si David ang nagsalita. Sige nga. Kaya nga, kasi ang sabi mo kasi, naniwala ka dyan sa nakasulat. Di ba? Kahit mali ang unawa mo. Di ba? Sabi ng kasulat, ang amang may sabi. Bakit tutol ka? Hindi po ikaw ngayon tutol po dito eh. Uulitin ko po yung tanong ko. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos o sinabi ni David? Kaya nga inamin mo na ang amang may sabi. Teka muna, ako yung nagtatanong sa iyo. Sabi sa kasulatan, Hebrew chapter 1 verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos o sinabi ni David? Alam mo sir, lahat ng reliyon nagsasabi niyan ang amang may sabi. Teka muna, wag mong ilihis yung sagot. Naiipit ka na eh. Nalilihis eh. Ayon sa mababasa natin. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos or ngunit ito naman ang sinabi ng David? Kung bigyan kita ng talata na... Teka muna, Hebrews chapter 1 verse 8, wag kang pumunta sa iba. Dito muna tayo sa Hebrews chapter 1 verse 8. Kasi nga, kinut lang ni Pablo yan. Walang quotation dito. Teka. Walang sinabi dito na ayon kay David. Ayon sa nakasulat, sagutin niyo lang po ako. Ngunit ito ang sinabi ng Diyos o sinabi ni David? Bigyan kita ng talata nga na kinut ni Pablo yan sa... Sagutin niyo po ako. Categorical question eh. Bakit hahanapin mo dyan? Ang sinabi ng Diyos o ang sinabi ni David? Ayon sa nakasulat. Bakit mo nga hahanapin dyan?
Wala Tika namang muna, charge. tika muna. Dinadagdagan po yun ninyong Hebrews chapter 1 verse 8 eh. Isang tanong lang naman, sir eh. Isang tanong lang Okay. ang dapat Hindi. Ako malaman. lang yung nagtatanong sa iyo ngayon eh. Kanina nagtatanong ka sa akin, sinasagot kita. Ngayon, ako yung nagtatanong sa iyo, hindi ka sumasagot. Ang Sinagot sagot ko mo, ang naman. layo-layo. Di ba? Ang Sinagot- layo-layo ng sagot po ninyo. Again. Ngunit Yan. ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino ang may sabi? Si David o ang Diyos? Quote nga yan sa sinabi ni David. Sino ang may sabi? So, ayon kay San Pablo. Sino ang may sabi? Ang Diyos o sa David? Kwento ni Pablo yan. Ika muna, kwento ni Pablo. Okay, kwento ito ni Pablo. Sabi sa kwento ni Pablo, sino ang may sabi? Si David o ang Diyos? Salita nga ni David yan. Ang salita ni David, inulit lang po ni Pablo. Ganun po ba? So, ang Diyos pala po dito, si David po ito. Hindi po si David tinutukoy dyan. Ang Diyos ang tinutukoy dyan. Ayun! So, ang Diyos ang tinutukoy po rito. Nang sinabi Ano po po ng Diyos, sino po ang sinabihan po ng Diyos? Si Kristo po ang nag-ano dyan. Ang salita ni David, si Kristo ang magsasalita. Hindi po, wala pong Kristong salita po rito eh. Nako. May anak ko. David said, ang salita ni David, uulitin ni Kristo yun. Binabalahura ninyo nakasulat sa Biblia eh. Wag yung babalahurain. Ay na lang, Mr. Alinton. May tanong lang kasi Sine-change po ninyo yung nakasulat eh. Ito ha, para po sa lahat na nandito ha. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, walang David po rito. Tungkol sa kanyang anak. Sino ang may anak? Si David o ang Diyos? Sige, pagbibigyan Sagot. kita. Pagbibigyan kita ang Sino Diyos. ang may anak? Si David o ang Diyos? Pagbibigyan lang kita ang Ama. Ang ama ang may anak, hindi si David. Pagbibigyan kita. Yung paniwala. Yan mo talaga dapat eh. Hindi. Tinatanong kita. Tinatanong po kita ha. Sino ang may anak? Ang Diyos o si David? Ang Ama nga. Ang ama. So ang ama ang merong anak. Sino ang salita po dito patungkol sa kanyang anak? Si David o ang Diyos? Kaya nga inamin mo ang Ama may sabi dyan. Sino nga anong salita rito? Kaya nga Si ang Ama David nga. o ang Diyos? Ang ama. So patungkol sa kanyang anak, tama po ba? Sige, kasi di ba yan ang unawa nyo? Ang Ama may Tama sabi. po ba? Tama po ba? Yan nga ang unawa ninyo. Isa akin hindi. Tama po ba? Wala akong tanong kung yan yung unawa ko o hindi. Tama po ba o hindi? Kaya nga sinang-ayunan na nga kita, ang amang may sabi. So, ayun Tama, ako, diba? ang amang may sabi. Patungkol sa kanyang anak. So, ang amang may sabi nga. Patungkol sa kanyang anak, tama po ba? So, ayun na nga ako sa iyo, di ba? Kasi yan ang gusto mo. Okay, good. Ang kaharian mo, O Diyos, saan po ito tinutukoy? Sa anak o sa ama? Yan ang nabasa mo, sa anak, di ba? Sa anak. So, sumasang-ayon ka na ngayon na ang anak ay Diyos. Sumang-ayon ako kasi yan ang unawa mo. Good! Case close. Kasi may panlaban ako dyan. Sir. Tika muna. Ang Hebrews chapter 1 verse 8, enough na po ito eh. Enough na po ito. Hindi, mayroon kasi. Sige po, last words, Mr. Alinton. Balik po tayo mamaya kung meron po kakaputay. 13 na po eh. Isa pa, sir. Last words na lang po. Kasi ang dami-dami ko pa sanang tanong pero naabutan na po ako ng oras eh. Case close na po. Case close. At least umamin po kayo. Dalawang beses po kayong nabutata ngayon eh. Sa Hebreo. Dalawang beses. Okay na po. Okay na po yung okay na po yung tinatawag. At least umamin na po kayo. Wala na po tayong problema. Sige po, last words po ninyo, last words. Sa Hebreo 1:10, ang ama may sabi hindi. Last words na po, ha? Hebreo 1. Mamaya po, bumawi lang po kayo mamaya. Sige po. At least na ano na po kayo, sabi sa pa nabalintong na kayo sa dalawang argumento eh. Sa mga ayon naman ako sa iyo eh. Para pagbigyan kita eh. Kasi may pangangka ako. Hindi po. Napagbigyan o talagang naiipit ka? Kaya nga po sinasabi na pagbigyan lang kita pero naipit ka na eh. Okay, sige po. Last words po, Mr. Alinton. Sa Hebreo nga, ang ama ba may sabi niyan? Hindi. Last words ba na yan? Nagtatanong ka eh. Last words. Last word. Diyan pa lang sa simple last. Huling salita ko na yan. Ganun po ba? Sige po. Yan po yung huling salita ni Mr. Alinton. Okay. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, mga kapatid, kasi last words na po yan yun, di ba?
Kung titignan po natin, hindi po niya madedenay yung Hebrews chapter 1 verse 8. Yung sinasabi niya, si David raw po yung may sabi ay malaking kasinungalingan po yan. Bakit? Bakit? Titignan mo na. Last words lang nga, di ba? Yung sinabi niyo po kanina. Oh, di ba? Last words po yun, di ba? So, Hebrews chapter 1 verse 8, hindi po kinote ni Saint Paul si David. Ang sinabi ni San Pablo po rito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Hindi po sinabi ni San Pablo nga ngunit ito naman ang sinabi ni David ng Diyos. Huwag niyo pong ibahin po yung nakasulat. Tika muna. Oh, last words naman, yun na po yung kanina di ba? Binigyan ko na po kayo ng last words po kanina Talagang matitiwalag ka ng mga ministro ninyo. Oh, matitiwalag ka talaga. And remember, ano po ito mare-repost po ito kasi public po ito Okay. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Ang turo ng Iglesia ng Cristo ni Manalo, ang nagsabi nito si David. Ginawa po nilang Diyos si David. Hindi yan, di ba? Talagang baluktot na baluktot yung pananampalataya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ang nagsabi po rito ang Diyos pagkatapos ginagawa po nilang David. Angkot ni David yan. Tika muna. Wag na, tapos na po kayo Tapos na po kayo. Pagkatapos, ito po. I-mute po muna po kita kasi time ko na po ito Okay, so ito. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos. Sa kanila, ginagawa nilang Diyos si David. Ang dami-dami palang Diyos ng mga iglesia ni Cristo ni Manalo. Tungkol sa kanyang anak. So, ang merong anak po rito, hindi po si David, kundi ang Diyos po mismo. Kung quotation po ito from David, so dapat sinabi po ni San Pablo na ngunit ito naman ang sinabi ni David. Wala po sinabi po ito, si David po yung nagsabi. Pagkatapos, ano po yung sinabi ng Diyos, sabi ni San Pablo? Kasi magkasalungat po yung termino na ginamit ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at saka itong tinatawag na nakasulat sa Biblia sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, kay David yan. Pero kay San Pablo, ang Diyos yung may sabi. Sino ba paniniwalaan po natin? Iglesia ni Cristo ni Manalo o itong nakasulat sa banal na kasulatan na sinabi ni San Pablo? Number 2, ang sinabi rito, teka muna. Panahon ko na po ito. Nagbigay na po ako ng last word sa inyo po kanina. Pasensya na po. Okay. Ang kaharian mo o Diyos. Ang sinabi rito. So ang may sabi po, ang kaharian mo o Diyos. Sino ang may sabi? Ang Diyos po mismo. Sino ang sinabihan? Ang anak. Walang sinabi po rito na si David po yung may sabi na ang kaharian mo o Diyos kasi pinapatungkulan po yung salitang ito para sa anak. Hindi po para sa ama kasi ama na nga yung nagsalita rito Sabi ni San Pablo pagkatapos binabaluktot pa po nila yung pagkakaunawa po nila. Diba? Sabi niya, sino bang may sabi diyan? Ang ama po ba? Sinabi rito at sinabi pa niya sa kanyang anak sa simula, ikaw Panginoon ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. At sinabi pa niya, sino po ba dito yung tinatawag na sinasabing his po rito? Sino po bang antecedent? Yung ama. Sasabihin nila, kay David yan, isunulat yan ni David. Remember, kung babasahin natin ang Hebrews chapter 1 verse 1 to 10, nagsalita ang Panginoong Diyos noon sa pamamagitan ng patriarka at mga propeta. Kaya nasabi nito, ang Diyos pinagsabi.